Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Gina, isang dalaga na itinakwil ng kanyang sariling ina. Umalis siya sa kanilang bahay at napadpad sa bundok. Doon niya makikilala ang isang binata at isang matandang lalaki na tutulong at magbibigay sa kanya ng isang kakaibang uri ng pana na may taglay na mutya. Ano ang magiging buhay ni Gina sa bundok na yon? Makakabalik pa kaya siya sa kanila at magkakaayos silang muli ng kanyang ina? At ano-ano ang mga lihim na kanyang matutuklasan habang nakikipaglaban sila sa kampon ng kadiliman? Sama-sama po natin pakinggan ang kwentong ito na puno ng misteryo, takot, at pagmamahal. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hanggang kailan po kayo ganyan? Kailan kayo titigil sa kaiinom ng alak? Kapag may sakit na kayo? Nay, parang awa mo na. Kalimutan nyo na ang pagkamatay ni tatay. Kahit magpakalunod kayo sa alak, hindi na maibabalik ang buhay niya. Huwag mo nga akong pinakikialaman. Itong sasabihin ko sa'yo Alam mo bang ikaw ang dahilan? Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Alam ko po. Pinatay siya ng mga aswang na sumugod sa ating bahay at namatay siya ng dahil sa pagliligtas sa akin. Sana nga ako na lang ang namatay kesa araw-araw ko kayo nakikitang nagkakaganyan. Sana nga ikaw na lang ang nawala. Hindi kita kailangan. Ibalik mo ang tatay mo! Nay! Ang dalagang si Gina ay edad 10 taon lang noon nang mamatay ang kanyang amang si Berto sa pagkakaligtas sa kanya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang katawan ng kanyang ama para sabihing patay na talaga ito. Balang araw ay umaasa pa rin siyang mahahanap niya, si Mang Berto. Kaya madalas siyang bumabalik sa dati nilang bahay na tuluyan na nga nilang inabandona pagkatapos ng malagim na pangyayaring yon sa buhay niya. Doon niya rin nakuha ang malaking peklat niya sa balikat na sa tuwing sumasapit ang gabi ay nararamdaman niyang tumitibok-tibok yun na parang puso. Hanggang sa kasalukuyan na si Gina ay edad 12 taong gulang na, ay dala pa rin niya ang bigat sa kanyang dibdib sa biglang pagkawala ng kanyang ama. Araw-araw kong pinagbabayaran ang buhay na isinalba ni tatay para sa akin. Para lang itakwil ninyo ako ng ganito. Ama ko ang nawala, samantalang kayo asawa lang. Pagbali-baliktarin man natin ang mundo, nag-iisa lang ang ama ko. Mas masakit sa akin na ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Para na rin ako nawala ng mga magulang dahil kahit nandito kayo at nakakausap ko, para lang din kayong hangin. Natigil sa pagsasalita si Gina nang bigla siyang binato ni Aling Bella nang hawak nitong bote ng alak na tuba. Tumama yun sa labi niya at naramdaman ng dalaga ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang baba hanggang sa pagpatak ng dugo sa kanyang dibdib. Hinaplos niya yon ng kanyang kanang kamay at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makitang dumikit ang dugo sa palad niya. Nanginginig ang mga kamay na parang uminit ang kanyang pakiramdam. Maging ang malansang amoy ng sariwan dugo ay nagpalikot sa mga mata ni Gina. Iba ang dating ng mapulang likido na yon sa kanyang pangamoy. Masarap at nakakauhaw, pero mas nangibabaw ang galit ni Gina.
para sa kanyang ina. Kung alam ko lang na ikaw ang klase ng inang makakasama sa buhay ko, ipinalaglag na lang sana ninyo ako. Baka nagpasalamat pa ako sa ginawa nyo. Leche! Umalis ka sa harapan ko! Wala akong panahon sa kadramahan mo. Huwag ka dito mag-inarte. Lumayo ka sa baryong ito. Doon ka sa bundok tumira. Wala akong anak na kagaya mo. Mukhang nagkukunwari lang kayong lasing. Para lang may dahilan kayong palayasin ako sa bahay na ito. Kahit na ano pa ang gawin nyo, hindi ko pa rin maiintindihan kung bakit kayo nagkakaganyan. Oo, nagpapakalunod ako sa alak dahil kapag nakikita kita, naaalala ko ang nangyari sa iyong ama habang pinag-aagawan siya ng mga halimaw na yon. Tama na! Ayoko na marinig ang sasabihin ninyo! Hindi pa patay ang ama ko! Yun ang totoo! Hanggat hindi nahahanap ang kanyang katawan, hindi ko iisiping patay na siya! Dala ng bugso ng damdamin ay mabilis na tumakbo sa labas ng bahay si Gina habang nakatakip ang dalawang palad niya sa kanyang tenga. Bukod kasi sa sigaw na nanggagaling sa ina, ay may isa pang bulong ang naririnig niya sa kabilang tenga. Inuutusan siyang patayin ang kanyang ina para hindi makagawa ng kasamaan. Tinakbo ni Gina ang madilim at masukal na kagubatan para magpakalayo-layo. Habang ang ingay na kanyang naririnig ay hindi na mga bulong, kundi tunog ng malakas na hangin na humahampas sa kanyang tenga. Ganon din ang malamig na ihip ng hanging tumatama sa kanyang balat. Sakto ang pagtigil niya sa pagtakbo sa gitna ng kakahuyan nang may bigla siyang makitang isang itim na baboy ramo. Parang masarap ito. Naramdaman niya ang sariling kumalam ang kanyang sikmura. Nagugutom siya sa sariwang karne, bagay na hindi niya maintindihan. Kaya't sinunggaban na kagad niya na parang isang halimaw ang baboy ramo. Sa kabila ng bilis at pagpupumiglas ng baboy, ay nagawa niyang kagatin agad ang leeg nito. Sa lakas ng kanyang mga kamay, ay nabutas niya ang tiyan ng baboy at isinubsob ang sariling muka sa wakwak na tiyan ng hayop. Walang kasing sarap ang malinamnam nitong dugo, mainit-init na parang isang manamis-namis na inumin. Nahahanap-hanapin niya. Diyos ko, ano nangyayari sa akin? At ang sakit ng balikat ko. Aray! Pero, ang sarap pala ng baboy ramo, lalo na kung hilaw ang karne. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Muling dumapa si Gina para lapain ang nakatihayang katawan ng baboy ramo. Kanina ay nakakapalag pa ito, pero ngayon, nailabas na niya ang lahat ng lamang loob nito. Saka lang din siya natigilan dahil maging ang itsura ng kanyang mga kuko ay mahahaba na rin. Naramdaman din niya ang pagtukod ng pangil sa kanyang bibig. Napaluhod siya at nagtatakang napatitig sa sarili niya. Inilinga niya ang kanyang paningin sa takot na baka may makakitang ibang tao sa kanya. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang sa muling pagtingin niya sa kanyang kamay ay dinilaan pa ang natitirang dugo na nakadikit sa kanyang balat. Ang sakit ng likod ko! Ano ba tong nangyayari sa akin? Ano tong peklat ko? Bakit tumitibok-tibok na parang sugat? Talagang walang kasing sakit! Sa gitna ng kagutumang yon ay damang-dama ni Gina ang walang tigil na pananakit ng kanyang balikat. Natumba siya sa lupa habang namimilipit sa sakit, kaya't nagulungan niya ang mga nagkalat na laman loob ng baboy ramo sa damuhan. Maya-maya pa ay narinig naman niya ang malakas na atungal ng asong gubat. Muli siyang nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang katawan na parang gusto niya rin tikman ang lasa ng aso. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ng umaalulong na hayop. Habang pagapang na lumalapit, tatayo na lamang siya nang bigla niyang narinig ang boses ng lalaki sa kanyang likuran. "Huwag kang gagalaw! Halimaw ka! Pinatay mo ang alaga akong baboy! Ngayon naman ay ang alaga akong aso! Subukan mo lang na kumilos at bubutasin ko ng hawak kung pana ang ulo mo!" Sandali, nagkakamali ka. Wala akong intensyong patayin ng baboy mo.
Pero Pero ano? Nakita ko ang lahat. Kaya wag ka na magsinungaling. Aswang ka! Gawain ng halimaw ang kumain ng hilaw na karne. Hayop man o tao. Kaya konting galaw mo lang. Hindi ako magdadalawang isip para patayin ka. Alam ni Gina na hindi nagbibiro ang lalaki. Batay sa aninong nakikita niya sa damuhan na nagmumula sa liwanag ng buwan, nakatutok ang hawak nitong pana sa kanyang likuran. Kaya itinaas niya ang kanyang dalawang kamay na nagpapahiwatig ng kanyang pagsuko. patawarin mo ko, pero talagang hindi ko mapigilan ang aking sarili. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa akin eh. Kaya nakikiusap ako, bitiwan mo ang panang nakatutok sa likod ko. Hindi ako tanga para maniwala sa'yo. Sige, lumakad ka! Saan mo ko dadalhin? Saan pa? Eh di sa huling hantungan mong halimaw ka. Naramdaman ni Gina ang pagtukod ng talim ng pana sa kanyang likuran, kaya't wala siyang nagawa kundi ang maglakad ng nakataas ang dalawang kamay. Umagos pa ang natitirang dugo sa kanyang palad hanggang sa kanyang braso. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, bigla siyang napahinto. Naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng kanyang peklat sa balikat. Dahil doon ay muli siyang bumagsak sa lupa at nagpagulong-gulong sa damuhan. Dahil sa mas tumitinding sakit mula sa dati niyang sugat na mula sa kagat ng isang aswang. Aray! Ang balikat ko! Ang sakit! Huwag mo na nga akong pinaglololoko, hayop ka! Umaarte ka lang para makatakas ka! Sige, tumayo ka dyan! Tayo na! Wala nang pakialam si Gina kung panain na siya ng lalaki. Hindi talaga niya kayang matagalan ang sakit ng kanyang balikat. Para nang sasabog ang kanyang dibdib sa walang tigil na pagkirot ng peklat. Tangka na sanang lalapitan si Gina ng lalaki nang biglang lumabas mula sa kakahuyan ang may 4 na halimaw na nagtatangkang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Iyo ka dyan! Kasamahan mo ba sila? Wala akong kasama. Pwede ba? Tulungan mo na lang akong tumayo. Ayoko. Halatang niloloko mo lang ako. Tauhan mo sila, hindi ba? Walang balak na tulungan si Gina ng lalaki, kaya't siya na lang ang nagpumilit na tumayo para harapin ang mga nilalang na nasa harapan nila. Sila ang totoong aswang. Papupula ang kanilang mga mata. Mahahaba din ang kanilang mga kuko sa daliri. Diyos ko po, ang kanilang mga bibig. Sobrang malaki na halos matakloban ng buo nilang muka. Naririnig ko lang sa mga kwento ni Lolo ang kanilang mga itsura. Anong mga nilalang na yan? Saka may buntot sila. Konti na lang isasayad na sa lupa. Sa palagay ko, sila ang mga aswang na pumatay sa aking ama. Ibinaba ni Mario ang hawak nitong pana. Saka nagtatakang napatingin sa mukha ni Gina. Lalong nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita nito ang mga mata ni Gina. Teka, ang mga mata mo, nagkukulay pula rin katulad ng sa mga aswang. Tama ako, aswang ka nga. Sa galit ni Gina ay hindi niya napinansin ang tanong ng lalaki. Sa halip ay sinugod niya ang 4 na aswang habang malakas siyang sumisigaw. Dinamba kaagad ng dalaga ang unang aswang na nasa unahan at walang pagdadalawang isip na kinagat niya ang leeg ng halimaw. Nahawakan nito ang sugat ng halimaw gamit ang matatalim niyang mga kuko, habang ang natanggal na balat naman sa leeg ng halimaw ay naiwan sa bibig niya. Mapait at masama ang lasa ng dugo ng halimaw. Kasunod ang isa pang nilalang na sumampa sa kanyang likuran. Bago pa man niya mahablot ang mga braso nito, ay bumaon na sa kanyang balikat ang mahahaba nitong mga pangil. Halos mapasigaw siya sa sakit at mas lalong sumiklab ang galit niya nang maalala ang nangyari sa kanyang ama. Sa muli niyang pag-atake dito ay ginamit naman ni Gina ang kanyang mga kuko. Itinusok niya ang kamay sa tiyan nito ng paulit-ulit. Nagkikikisay ito dahil sa sakit hanggang sa malagutan ng hininga. Kayo ang pumatay sa ama ko, tama ba? 8 taon ko kayong hinintay. Sa wakas nagkita rin tayo.
Mabilis na pinaibabawan ni Gina ang isa pang nakahigang aswang sa damuhan habang patuloy ito sa pagkikikisay. Saka siya dumapa para isubsob ang bibig sa pagkagat sa leeg nito. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang hanggang sa mawalan ito ng hininga. Ang dalawang natitirang halimaw ay pinana naman ni Mario na tumama sa likod nito. Dahil hindi napuruan ay kumaripas ito ng takbo. Hahabulin pa sana ni Gina ang mga halimaw pero pinigilan na siya ng lalaki. Huwag ka na magpanggap na isa kang ordinaryong tao. Tumayo ka lang. Huwag kang gagalaw. Sige, maglakad ka. Sa unahan ng tingin. Pwede ba? Alisin mo ang pagkakatutok ng pana mo sa likod ko. Baka mabitiwan mo eh, hindi ko pa naipaghihiganti si tatay kaya ayoko pang mamatay. Isa kang aswang. Kaya hindi mo ko maluloko, hayop ka. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako aswang? Hindi ako bulag sa mga nakita ko. Dadalhin kita kay Lolo Teban, halimaw ka. Ilang beses ko ba... Sabi lang sa unahan lang ang tingin eh. Huwag kang lilingon. Kapag nagkamali ka ng galaw, butas ang ulo mo sa akin. Siguraduhin mo lang na mapapatay mo ako. Dahil kung hindi, uubusin ko ang dugo mo at itatapon ko ang laman loob mo sa lupa. Patuloy sa paglalakad si Gina at Mario sa masukal na gubat na yon. Tanging ang mga insektong panggabilang ang maririnig na tunog sa buong paligid ng gubat. Hanggang sumapit sila sa isang tulay na yari sa dalawang tabla. Patawid sa kabilang gilid na ang taas ay mahigit 60 talampakan at ang babagsakan ay malalaking bato. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Gina nang magsimula siyang tumungtong sa unang gilid ng kahoy. Anong binabalak mong gawin? Papatayin mo na ba ako? Sino may sabi sa'yong papatayin kita? Dadalhin kita kay Lolo Teban. Siya ang hahatol sa'yo. Sige, lakad! Pero, ang taas nito! Lakad na! Wala akong pakialam kung takot ka sa matataas. Mas maganda nga yun eh, kung mauhulog ka na dyan. Pagkatapos mong patayin ang alaga ko, dapat lang na maparusahan ka. Sa unang pagtapak ni Gina ay lumikha na kagad yun ng paglangit-ngit ng tabla, kaya mas lalong nagsipagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang dahil sa takot. Sinilip pa niya ang babagsakan at napangiwi siya sa malalaking batong nag-aabang sa kanyang katawan kung sakaling magkamali siya sa paghakbang. Pigil ang hininga. Napilit niyang inihahakbang ang mga naninigas niyang paa, habang ang lalaking kasunod niya ay baliwalang naglalakad sa tulay na parang sanay na ito sa pagtawid. Nakahinga lang siya ng maluwag nang sa wakas ay nakalampas sila ng maayos sa tulay na yon. Pero nang maamoy na naman niya ang dumikit na dugo sa kanyang mga kamay, bigla na naman siyang nakaramdam ng uhaw at pagkagutom. Kaya imbis na mawala ang pagod niya, ay mas lalo siyang humingal at natakam sa amoy ng kanyang nalalanghap. Anong nangyayari sa akin? Bakit nagkakaganito ako? Huwag ka na nga magkunwaring hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ka. Kaya maglakad ka na. Malapit na maubos ang pasensya ko sa'yo ha. Kanina pa ako nangangalay sa paghawak nitong pana. Baka mamanhid ang mga kamay ko at mabitiwan ko to. Sino ba kasi nag-utos sa'yo na itutok sa akin ang pana mo? Bukod sa luma na, kasing pangit pa ng ugali mo. Abat, gusto mong butasin ko na agad ang ulo mo ha? Mario, bitiwan mo ang pana! Napatingin si Gina sa matandang nakasilip sa pintuan ng kubo, na ang dingding ay yari sa kawayan at gawa naman sa pawid ang bubong. Sa ganda ng mga halamang nasa palibot ng bakuran, iisipin mong sinadya itong pagandahin para sa isang bakasyunan. Samantalang ang matanda naman ay may mahabang puting bigote at balbas. Maging ang buhok nito na halos lumampas sa bewang ay nagsasabing higit na ito sa 60 taon. Dali-dali itong bumaba sa 3 baitang na hagdan at tinakbo ang kinaroroonan ni Mario. Dala ang maliit na patpat na siyang ginamit nitong pamalo sa braso ng binata. Nagsabi ko bitiwan mo ang pana! Ano kung madisgrasya mo siya? Lolo, aswang po babaeng to. Pinatay niya po ang alaga kong baboy Ramo at muntik niya ng patay ng alaga kong aso. Kahit pa, mali ang itutok mo ang pana sa kanya. Biktima lang din ang babaeng ito.
Sino ka ba, Ineng? Ako po si Jenna. Tagabayan po. Oh, Mario, narinig mo naman siya siguro. Gina ang pangalan niya, hindi babae. Kaya wag mo nang uuliting tutukan siya ng pana. Lalo na kung nakatalikod. Lumalabas na parang hindi ka lalaki niyan eh. Kung totoong aswang siya, aalamin natin kung bakit at paano siya naging aswang. Kailangan pa po ba yun? Wala akong tiwala sa kanya, Lolo. Minsan na kayo nag-alaga ng kagaya niya. Pero anong sinukli sa inyo? Pinatay ang lahat ng alaga niyong mga hayop at sinaktan pa kayo. Hindi po ako aswang. Bakit ba sinasabi ninyong aswang ako? Hindi ka pa ba aswang sa kilos mong yan? Kung totoong pumatay ka ng baboy at kinain mo ng hilaw, nangangahulog ang aswang ka na, Ineng. Huwag mo nang ipagpilit ang hindi ka halimaw. Hindi normal ang kilos mo. Ang kailangan mo sa ngayon ay tulong na manggagaling sa akin. Gustong ipagpilitan ni Gina na hindi siya aswang katulad ng mga sinasabi nito. Pero hindi niya maialis sa kanyang sarili na meron ngang kakaiba na nangyayari sa kanya. Sa palagay niya, ang matandang ito ang makakatulong sa kanya. Kaya imbis magalit ay nagpakita siya ng pagkamahinahon kay Lolo Teban. Hindi gawain ng isang normal na tao ang tumikim ng sariwang dugo. Pero hindi ko pumapigilan ang aking sarili. Katulad ngayon na nasa harapan ko kayong dalawa. Para pong nararamdaman kong nauuhaw ako at natutuyo ang aking lalamunan. Ang mabuti pa ay sa loob na natin pag-usapan yan. Hindi ako komportableng nasa labas tayo. Maglinis ka na rin ang mga kamay mo na may bahid pa ng dugo gamit ang dilagang talbos ng lukman. Ano? Talaga magtitiwala kayo dyan sa babaeng yan, Lolo? Ngayon lang po natin siya nakilala. Kailangan niya ng tulong at kung may magagawa ako, sino ba naman ako para tumanggi? Huwag nating husgahan ng tao kung hindi mo pa siya lubusang nakikilala. Tandaan mo, iho, sa mundong ito, ang mga bagay na nilikha ng Diyos ay hindi sa atin. Ipinapamahagi ito sa mga taong higit na mas nangangailangan. Tara na, Gina. Huwag mo na lamang pansinin ang sinabi ni Mario. Sakalang ibinaba ni Mario ang hawak nitong pana at padabog na tinalikuran sila ng lalaki. Nang tingnan ni Gina ang matanda, ay umakyat na ito sa hagdanan para pumasok na sa loob ng bahay. Naiwan siyang nag-iisa habang nahaplos niya ng palad niya ang balikat na may kagat ng aswang kanina. Tumitibok-tibok ang sugat niya, kaya't nakangiwing sumunod sa matanda ang babae. Pagpasok niya sa loob ng bahay ni Lolo Teban, ay mas nagulat pa siya sa magandang pagkakaayos ng mga kagamitan sa pinakasala nito. Ganon din ang mga upuan na yari sa hinabing uway, pati ang iba't ibang klasing armas na pangunahing ginagamit sa pangangaso. Lahat ng yon ay maayos na nakasabit sa dingding, na gawa naman sa kawayang sawali. Maging ang mga estante na nakasandal sa dingding ay meron namang nakapatong na mga bote na gawa sa sinaunang tandway. Opo ka, Gina. Pasensya ka na sa bahay ko, ha? Marami lang talaga akong kinokolekt ng kagamitan at gamot sa lahat ng may kinalaman sa kagat ng aswang. Naupo naman si Gina sa upuang itinuro ng matanda. Sa harap nito ay ang lumang lamesang gawa sa itim na tabla ng punong kamagong. Sa ibabaw nun ay merong kakaibang dahon na nang hawakan niya ay bigla siyang pinigilan ni Lolo Teban. Huwag! Pwede mong hawakan ang lahat ng mga kagamitan, gamot at armas dito, maliban sa dahong nakapatong sa lamesang yan. Delikado! Kung delikado po bakit nasa ibabaw ng lamesa kung saan madaling mahahawakan? Sa gitna ako ng pagtitimpla ng mga sangkap ng gamot nang dumating ka, kaya itinigil ko ito pansamantala. Dinala ka rito ni Mario dahil nakita niya ang ginawa mo. Kung hindi mo alam kung ano nangyayari sa'yo, matagal ka nang may hawa ng aswang. Po? Imposible po ang sinasabi ninyo. Paano naman po ninyo nasabing may hawa ako ng aswang? Dahil dyan sa marka na nasa balikat mo, at ngayong may sugat na nagmula sa kagat ng aswang, mas lalong titindi ang pagkauhaw mo sa dugo. Kapag hindi napigilan yan, ay magiging isa ka ng ganap na aswang. Paano nga po nangyari yun? Kapag nakagat ka ng aswang,
at hindi mo kagad ginamot, pagsapit mo ng 18 taong gulang, ay magsisimula na maging aktibo ang hawa na pwede pa namang maagapan. Kung magagamot agad-agad ng taong higit na may alam sa mga sangkap na gagamitin para alisin ang pagiging aswang mo. Sa ngayon, kaya mo pang mapigilan ang pagkagutom sa sariwang karne. Pero kapag nakatikim ka ng dugo ng tao, hindi mo na magagawang pigilan ang iyong sarili. May magagawa po ba kayong paraan? Ayoko po maging aswang. Saan mo ba nakuha ang peklat mo sa balikat? 10 taon po ako nung nilusob ng mga aswang ang bahay namin sa gitna ng gubat. Kinagat po ako ng mga nakakatakot na nilalang na muntik nang pumatay sa akin. Dahil sa pagliligtas ni tatay sa buhay ko, namatay siya at dinala ng mga aswang ang katawan niya. Pihira, bakit naman kung kailang gabi saka ka pa naglayas ng bahay? Nag-away po kasi kami ni nanay. Hindi niya pa rin matanggap na namatay si tatay nang dahil sa akin. Magmula ng gabing nawala ang aking ama, nagsimula na rin siya sa pagiinom ng tuba. Araw-araw din akong pinaparusahan kapag nakikita ko kung gaano siya nahihirapan. Pinalayas niya ako, Lolo, kaya masamang-masama po ang loob ko. Pag nagkikwento, ay hindi namamalaya ni Gina na pumapatak na pala ang mga luha niya sa kanyang mata. Kaya't lumapit si Lolo Teban para pagaanin ang loob niya. Bakit ka nga nagpunta sa bundok? Hindi mo ba alam na nagkalat ang mga aswang sa paligid? Gusto ko pong hanapin ang kampo ng mga halimaw na pumatay sa aking ama. Saka nang maamoy ko ang baboy ramo, parang nawala po ako sa aking sarili. Bigla akong nagutom. Sa kalagayan mong yan? Anong gagamitin mo sa data kung sakaling makita mo ang pinagtataguan ng mga habal? Ano po ang habal? Swang na habal ang mga nakalaban nyo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahahanap ang kanilang mga pinagtataguan. Marami na silang napapatay, pero ang gusto lang nila ay magparami ng aswang. Sinisip-sip lang nila ang dugo ng tao at ang pinapatay nila ay mga hayop lang. Pero delikado pa rin. Sa ngayon, Iha, kailangan mo munang uminom ng katas mula sa dinikdik na dahon ng Artemisa o dahon ng Maria dito sa Bicol. Para saan po ang katas ng Artemisa? Para pigilan ang pagiging dugong aswang mo. Ang mabuti pa, tulungan mo kami ni Mario na tugisin ang mga aswang na habal bago pa mahuli ang lahat. Kung totoo pong may hawa ko ng aswang, matutulad po ba ang itsura ko sa kanilang mga mukha? Hindi, Iha. Isa ka lang ordinaryong aswang. Pero kapag hindi ka napigilan at nagamot kagad, may kakayahan ka lang manghawa ng pagiging aswang sa pamamagitan ng iyong kagat. Kaya kailangan mapigilan ang mga habal sa kanilang pambibiktima. Pumasok na rin si Mario habang masama ang tingin kay Gina. Nakasandal ito sa pinto at nakisali na rin sa kanilang usapan. Ano, magtitiwala na naman kayo, Lo? Maghahanap ng makakasama sa pagtugi sa mga aswang at pagkatapos ay tayo rin palang papatayin. Hindi pare-pareho ang isip ng tao. Magkakaiba sila ng ugali at pananaw. Kung manghuhusga ka ng tao, batay lang sa nauna nating tinulungan, paano pa tayo makakapagligtas ng buhay ng iba? Kung hindi na ulit tayo magtitiwala. Ano po bang ibig sabihin ni Mario, Lolo Teban? Alam mo kasi, minsan na kaming nagtiwala sa taong nagkaroon din ng hawa ng aswang. Pero pagkatapos namin siyang gamutin, ay tuluyan niya ng niyakap ang pagiging halimaw. Nakikita mo ba ang mga marka ko sa aking braso at binti? Siya ang may gawa nito. Kung ganun po, may hawa na rin kayo ng pagiging aswang? Oo, Gina. Pero dahil sa dinikdik na dahon ng Maria na araw-araw kong iniinom, unti-unti akong gumagaling at nakakalaya sa hawa ng aswang. Kaya hindi ko masisisi si Mario kung bakit ganyan na lang siya sa mga taong binibigyan ko ng tulong. Di pa po ako lubusang magtitiwala sa kanya, Lolo. Parang ahas sa mga aswang. Patraidor kung umatake. Kung mabibigo ulit ako kay Gina, mangangako na akong ititigil ko na ang mga gawain ko. Habang nagsasalita ang matanda, ay bigla na lang nakaramdam ng pananakit ng tiyan at sugat si Gina. Pakiramdam niya ay kakapusin siya ng hininga. Bigla na lang siyang nanginig at bumula ang bibig.
Ano nangyayari sa'yo? Sa palagay ko, Lolo, naghahanap na naman siya ng sariwan dugo. Kung ganon, bago pa lang siya sa pagiging aswang. Bilis Mario! Ikuha mo ako ng katas ng dahon ng Artemisa. Magmadali ka, kailangan mapainom natin ang gamot ang dalagang ito. Nagmamadali namang napalapit si Mario sa mga boteng nakapatong sa estanteng nakasandal sa dingding. Saka lumapit kay Gina habang naninigas ang katawan. Lolo, tulungan mo ko. Ang sakit po. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Tiisin mo lang ang sakit. May dahilan kung bakit pinagtagpo tayo ng Diyos. Yun ay para mapigilan na ang pagkalat ng lagim dito sa baryo ng Alayaw. O heto, inumin mo ang katas ng Artemisa. Huwag mong inunuwa. Tiisin mo ang pait at anghang nito. Sa kabila ng hirap na nararamdaman ni Gina, ay pinilit niyang inumin ang katas ng Artemisa. Mabaho ang singaw ng gamot na nagmumula sa dahon. Nang sumayad yon sa kanyang dila, ay nalasahan niya ang mapait at maanghang na likido. Pakiramdam niya ay gumuhit ang init sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang sikmura. Lolo! Namumula po ang mga mata niya! Pabayaan nating lumabas sa mga palatandaan ng pagiging aswang niya. Ito sinasabing palatandaan ng gamot sa loob ng kanyang tiyan. Ilang segundo lang ay matatanggal na ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang mga dahon ng Maria at itatapal ko naman yon sa mga sugat ni Gina. Kahit hindi makapagsalita si Gina, ay naramdaman niyang guminhawa ang kanyang pakiramdam nang dahil sa gamot na ipinainom sa kanya. Pero hindi pa man siya nakakabawi ng lakas, ay narinig naman nila ang sunod-sunod na pag-alulong ng mga asong ligaw sa paligid ng bahay ng matanda. Napatayo ito at bakas sa muka ang pag-aalala. Lolo, bakit po? Meron akong isang bagay na hindi pa nasasabi sa'yo tungkol sa mga biktima. Pagdating sa mga katulad mong may hawa ng aswang, kayo-kayo ang magpapatayan. Pagkain nyo ang isa't isa. Kaya kailangan mong lumaban para sa buhay mo. Sa tingin ko, nandito na sila. Naaamoy nila ang dugo mo. Kung ganon, Lolo, kaming may hawa ng aswang ang mismong magpapatayan? Pero bakit po? Dahil higit na masarap ang dugo ng may hawa ng aswang kumpara sa dugo ng mga ordinaryong tao. Wala kayong pinagkaiba sa mga hayop, lalo na sa mga pusa na kapwa ay pinapatay o kinakain ang laman loob nila. Pero hanggat naririto ka pa sa pamamahay ko, hindi kita hahayaang mapahamak. Nasa harap siya ng bahay natin, Lolo! Dahil sa narinig, ay napasilip sa bintana si Gina para tingnan kung sino ang tinutukoy ni Mario. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking may malaking pangangatawan. Walang suot na damit pang itaas, habang ang balikat ay tumataas at bumababa dahil sa paghabol ng hininga. Tumutulo ang laway nito na parang natatakam sa mabangong amoy ng kanyang dugo. Higit sa lahat, may kasama rin itong dalawang habal na parang mga nauulol na asong nakahandang sumugod sa kanilang kinaroroonan. Bilisan mo, Mario! Kunin mo mga pana na kasabit sa dingding, pati ang mga palaso! Ibigay mo kay Gina! Hindi siya marunong gumamit ito, Lolo! Basta ibigay mo sa kanya, panahon na para may gumamit niyan. Kapag mabuti ang kanyang kalooban, kikilalanin siya ng mutya ng lipa. Pero kung hindi, makakaramdam siya ng iritasyon sa kanyang katawan, pangangati at lagnat. Pero ang mahalaga, sinubukan niya para ipagtanggol ang sarili niyang buhay. Nagmamadaling kinuha ni Mario ang kakaibang pana na nakasabit sa dingding, saka iniabot kay Gina. Lolo, hindi ko alam kung paano gamitin ito. Lumapit kay Gina si Lolo Teban at itinuro nito kung paano gamitin ang pana na madali naman niyang natutunan. Pero nang hawakan niya ang hugis kurba na kahoy at binalahan niya ng palaso, bigla niyang napansin ang pagliwanag ng hawakan ng pana. Lolo, lumiwanag po ang pana! Kung ganon, ikaw nga! Ikaw ang karapat-dapat na gumamit ng pana na may mutya ng lipa. Magtatanong pa sana si Gina, pero biglang nagsalita ang lalaking nasa labas ng kanilang bakuran. Ibigay niyo sa akin ang babaeng nasa loob ng inyong bahay.
Siya ang nanakit sa aking mga kasama. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ito na ang inyong magiging katapusan. Ikaw ang masasaktan, damuho ka! Kung hindi ka aalis sa harapan ng bahay ko! Huwag ka nang magmatigas pa, tanda. Ang babae lang ang kailangan ko. Huwag niyo na akong piliting pasukin pa kayo sa loob ng pamamahay niyo. Wala kang utang na loob, hayop ka! Pagkatapos ka namin gamutin, ay naging mas masahol ka pa sa mga halimaw! Hindi nakatanggap ng sagot si Mario sa lalaking nasa labas. Nagulat na lang si Gina nang biglang natanggal ang nakasaradong pinto. Sinira ng halimaw ang harang at malaya itong nakapasok sa loob ng sala. Mabilis nitong inundayan ng kalmot sa sikmura ang matanda na nagulat din sa bilis ng pangyayari. Pati si Mario na nakatayo sa likod ng pinto ay tumalsik din at bumagsak sa sahig na yari sa kawayan. Kakaiba ang itsura ng nilalang na yon. Mahaba ang buhok, makapal ang bigote pati ang balbas, mapupula ang mga mata at mahahaba ang mga pangil. Mas hinigpitan niya ang hawak sa pana at itinutok yon sa nakatayong halimaw. Umalis ka sa pamamahay ko at huwag mo't sasaktan ang babaeng yan! Huwag sasaktan. Pagkatapos niyong ibigay sa kanya ang mutya ng lipa na matagal ko nang hinihingi sa inyo. Kung ginamot niyo lang ako ng mabilisan, hindi tayo aabot sa ganito. Sadyang asal halimaw ka lang! Huwag ka nang humanap ng dahilan dahil wala kang karapatan sa pana. Gagamitin mo lang ito para pumatay ng mga tao. Magpapalakas ka ng puwersa mo para kumuha ng mga bago mong biktima. Habang nagsasalita si Mario, ay dahan-dahan itong tumayo at dinampot ang pana na kasama nitong bumagsak sa sahig. Mas lalong namula ang mga mata ng halimaw. Napasigaw ito ng malakas na sinamantala naman ni Gina ang kanina pang hawak na tali ng pana na may nakabalang palaso ay mabilis niyang binitiwan. Lumipad sa ere ang palaso pero laking gulat niya nang masaluyon ng kamay ng lalaki. Kasabay ng pagtawa nito ng malakas na may himig ng pangungutya. Talaga palang inutil ang bago niyong bisita. Maglalakas loob ba ako na lumapit kung hindi ko alam kakayahan ng babaeng ito? Pwes hindi ka magtatagumpay! Nilapitan ni Gina ang lalaking nasa harapan niya at dinampot ang mga dahon ng artamesa, saka isinubo sa bibig nito. Halos masuka si Berto sa lasa ng mga durog na dahon. Dala ng matinding galit ay sinampal nito si Gina gamit ang likod ng lalaki. Sa lakas ng pagkakasampal na tumama sa kanyang pisngi ay bumagsak siya sa sahig. Masyado ka nagmamagaling. Tatapusin ko na ang buhay mo. Akma na sanang lalapitan ni Berto si Gina para kagatin sa liig nang biglang naisipan ni Mario na sakyan ito sa likod. Kaya naman napatayo si Berto at pilit inaabot ng kamay ang katawan ng binata. Pero malakas si Berto, ibinagsak nito ang sariling katawan sa sahig, kaya't nakabitaw sa pagkakakapit si Mario. Napangiwi ito sa sobrang sakit dahil sa pagtama ng katawan nito sa sahig. Hindi sumuko ang binata, pilit nitong pinigilan ang pagtayo ni Berto. Hindi kita hayaang magtagumpay, halimaw ka! Habang abala si Mario sa pakikipagpambuno kay Berto, ay sinamantala naman ni Gina ang pagkakataong muling asintayin ito ng kanyang pana. Mabilis ang naging pagkilos ni Gina. Malakas niyang hinila ang tali, sabay bitaw. Tumama ang palaso sa dibdib ng nakahigang kalaban. Napasigaw ito sa sobrang sakit, habang si Lolo Teba naman ay napatayo at dinampot ang mga bote na nakapatong sa istante. Binuksan nito ang takip at ibinuhos ang laman sa sugat ng aswang. Muli itong napasigaw ng dahil sa sakit, dahil sa pangangati ng katawan. Dali-dali itong tumakbo sa labas ng bahay, habang ang dalawang habal na naiwan ay pinasok na rin sila sa loob. Pinuntiryan nito si Mario, dala naman ng matinding galit ni Gina. Muli niyang hinigit ang tali ng kanyang pana na may palaso. Pinatamaan niya ng malapitan ang habal sa muka. Bumagsak ang halimaw sa sahig, na sinamahan naman ni Mario. Gamit ang dulo ng pana nito, ay itinarak yon sa liig ng nakahigang aswang. Nagkikikisay ito sa sahig at tinubuan ng mga pantal sa balat na nagsimula sa sugat na likha ng pana.
Nakita yon ng isa pang habal na papasagod na rin sana. Dala ng matinding takot ay kumaripas ito ng takbo papalayo. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Gina nang muli siyang tumingin sa nakaupong si Lolo Teban, pati ang biglang pagkawala ng liwanag na nagmumula sa hawak niyang pana. Ano pong nangyayari? Bakit tinutubuan sila ng mga pantal sa balat? Hilsabot siya ng lipa, kaya bigla silang nangati at tinubuan ng mga pantal sa katawan. Yan ang kakayahang taglay ng pana na hawak mo. Hindi ko po kayo maintindihan, pati ang biglang pagliwanag ng pana. Ikaw lang nakakakita sa liwanag na mutya. Indikasyong may mga aswang sa paligid at malalagay ka sa panganib. Ngayong alam na nila na naririto ka sa pamamahay ko, mas lalo tayo magdodoble ingat, lalo na kay Berto. Siya ang pinuno ng mga aswang para humanap ng pagkain niya. Sa palagay ko, ay hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Gina. Lalo pa ngayon na tinamaan siya ng pana. Ano po bang klaseng pana ito, Lolo? Pati ang mutyang tinutukoy niyo na kung tawagin ay lipa. Ang dahon na nasa ibabaw ng lamesa ay ang lipa na tinutukoy ko. Ang sino man na makahawak nito ay makakaranas ng pangangati sa katawan, tutubuan ng maliliit na pantal sa balat, lalagnatin at maaaring ikamatay ng tao kapag hindi agad daagapan. Paano naman po matatanggal ang epekto ng dahon ng lipa sa tao? Kailangan magpausok sa kalan ng mga dahon ng lipa bago ikuskos sa balat na may pantal. Saka lamang siya makakaligtas sa lasong taglay ng dahon. Tropical wood nettles mula sa genus na Laportea o kilala lamang bilang lipa sa Tagalog. Sa ibang wika, ang lipa ay tinatawag na ligas, lalo na dito sa Kabikulan. Isang kilalang lahi ng mga halaman na naglalabas ng lason na nagdudulot ng matinding pangangati sa balat. At yun ang taglay ng mutya ng lipa. Kung makikita mo ang kulay berding bato sa gitna ng hawakan ng pana, yan ang nagbibigay ng pangangati sa katawan ng mga tatamaan nito. Ano na po ang mangyayari sa lalaking tinamaan ng pana? Nakakalungkot isipin na kapangalan din siya ng tatay ko. Pero imposibleng siya yun dahil kitang-kita ko kung paanong pinagtulungan ng mga aswang ang aking ama. Ay mas mahalaga tayong dapat na pag-usapan bukod sa ating kalaban. Yun ay kung paano natin sila mapipigilan. Marami ang mga aswang na pwedeng sumugod dito sa pangungunan ni Berto. Kaya mas kailangan pa nating maglagay ng mga patibong sa paligid. Paano po ang aking ina? Baka po makarating sa lugar namin ng mga aswang at gamiting pain si nanay sa akin. Hindi mangyayari yun. Isa pa, hindi ka kilala ni Berto. Nang matagpuan namin siyang sugatan, nalaman naming taga-ibang baryo siya at nakatakas lang sa mga aswang na humahabol sa kanya. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Isa pa, kung pinalayas ka ng iyong ina, nangangahulugang wala na siyang pag-aalala sa'yo. Ganun lang kasimple. Katulad ng nangyari sa aking ina bago ako napunta kay Lolo. Mabuti na lang nakuha ko ni Lolo sa gilid ng bangin. 2 taon lang ako nun. Pero sa kasamaang palad, pinagtangkaan na akong patayin ang aking sariling ina. Katulad ni Mario, ay inabando rin siya ng kanyang ina. Pagkatapos iwanan sa delikadong lugar, ay sumama ito sa ibang lalaki. At hindi yun matanggap ng aking anak na si Roman. Tinapos niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbikti. Kaya ibinuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal sa aking apo. Kaya maswerte ka pa rin kasi nagkaroon ka ng pagkakataong makasama ang iyong ina. Ang mabuti pa po, Lolo, ikuha ko muna kayo ng maiinom na gamot. Nakalmot kay ni Berto kanina eh. Bakit po ba kasi sinalo niyo ang kuko ng halimaw na yun? Aba, para po kayong bola kanina. Bigla ko na lang po kayo nakitang bumagsak. Abat, damuhong bata to ah. Bakit napunta sa akin ang usapan? Ikaw tong tumihaya na lang at bumagsak sa sahig habang nakataas ang 2 paa. O diba? At mas nakakahiya kay Gina kung sino pa ang babae. Siya pa ang nakita kong matapang na lumaban sa lalaking yon. Paanong hindi tatapang, Lo? Hawak niya ang mutya na matagal ko nang hinihingi sa inyo. Ang sabihin mo, barad ka lang. Talo ka talaga ni Gina. Tapos sinakyan mo ang likod ni Berto. Ang buo mo yata akala isa kang tuko. Napuno ng malakas na tawanan at asaran ang loob ng bahay ng matanda sa kabila ng mga masasakit nilang katawan, habang si Gina naman ay kahit papaano ay nakalimutan ang mga iniisip na problema tungkol sa bago niyang buhay kasama sina Lolo Teban at Mario.
Kinabukasan ay maagang nagising si Gina para lang magpaalam na sisilipin niya ang ina sa kanilang bahay. Dala ng matindi niyang pag-aalala tungkol sa mga nangyari. Sasamahan ko po si Gina pababa ng bayan, Lo. Kasi hindi pa po niya kabisado ang daan papunta at pabalik dito. Hindi naman po siya pwedeng manatili sa bahay ng kanyang ina dahil sa kanyang kalagayan. Mahirap na po. Baka matukso pa pumatay pa ng mga tao. May tiwala kung makakaya ni Gina na mapaglabanan ng pagiging aswang. Magdala kayo ng mga katas ng Artemisa at bumalik agad dito bago magdilim. Ang balita ko nagsasagawa ng mga pagroronda sa gabi si Kapitan. Kaya mag-iingat kayo. Talasan niyo ang inyong pakiramdam. Lalong-lalo ka na, Gina. Marami pong salamat sa tulong ninyo, Lolo. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi pa tuluyang nawawala ang hawa ng aswang sa iyo. Palagi mo lang tatandaan na hindi ka halimaw para tumikim ng dugo ng tao. Alam na ni Mario ang gagawin kapag nakaramdam ka ng gutom. Kung kinakailangang igapos sa mga kamay mo, ay gagawin namin. Huwag lang maulit ang mga nangyari sa una kong tao na tinulungan, na hanggang ngayon ay pilit kami kinakalaban. Akma na sanang hahakbang si Gina nang muling magsalita si Lolo Teban. Dalhin mo ang pana na ito. Tandaan mong palagi nang nakabantay sa iyo ang mga aswang na gustong manakit sa iyo. Mabuti na may dala kang armas, pero may limitasyon ang mutya na hawak mo. Sikapin mong wag na wag nilang makukuha ang pana dahil kahit ikaw pa ang may-ari nito, maaari nila itong gamitin laban sa iyo. Opo, Lolo Teban. Tatandaan ko po. Pagkatapos magpaalam ay agad na naglakad ang dalawa papunta sa bahay ni Gina. Kalat na rin ang liwanag sa paligid, kaya't alam niyang walang banta ng mga aswang ang maaaring pumigil sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, ay narating nila Gina at Mario ang bahay ng dalaga. Tahimik, ngunit may usok sa kalan. Diretsyong pumasok si Gina hanggang sa kusina. Naratnan niyang naghahanda ng pagkain ng ina at walang amoy ng alak sa paligid. Nay! Napatigil sa paglalagay ng pagkain si Aling Bella nang marinig ang boses ni Gina sa likuran nito. Hindi man lang ito nag-abalang tingnan ang anak. Sa halip, pagalit pa itong nagsalita habang nagdadabog sa pamamagitan ng pagbagsak nito ng puting tupperware sa ibabaw ng lamesa. Parang hindi nito nagustuhan ang pagdating niya. Hindi ba't sinabi kong wag na wag ka nang babalik dito? Tinapos ko na ang pagiging ina ko sa'yo. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Umalis ka na! Nay, bakit ang tigas ng puso ninyo sa akin? Anak po ninyo ako. Hindi man lang ba kayo nag-aalala para sa akin? Nang mamatay ang asawa ko, namatay na rin ang anak ko. Kaya umalis ka na. Hindi kita anak. Bakit hindi ninyo ako tingnan sa mga mata? Bago ninyo sabihin yan. Kung talagang hindi na ako mahalaga sa inyo, sana naisip nyo na ilang beses kung hinangad na sana ako na lang ang namatay at hindi si tatay. Umalis ka na. Wala akong balak makinig sa mga kadramahan mo. Kung saan ka pupunta, bahala ka na. Wala na akong pakialam sa'yo. Basta magpakalayo-layo ka na at huwag ka nang magpapakita kahit kailan. Bawat salitang binibitiwan ni Aling Bella para kay Gina ay kasing tulis ng pako na sumusugat sa kanyang puso. Walang kasing sakit at parang gusto niya nang mamatay sa kanyang kinatatayuan. Pero nang maramdaman niya ang mga kamay ni Mario sa balikat niya, kahit papaano ay nagkaroon siya ng lakas ng loob at pinigilan ang mapaiyak sa nakatalikod pa rin niyang ina. Tara na, umalis na tayo rito. Umuwi na tayo. Ngayon lang ako nakakita ng isang inang kayang pagsalitaan ng ganyan ng kanyang anak. Nang marinig ang sinabi ni Mario, ay napilitang humarap si Aling Bella. Bakas sa mukha nito ang galit nang muling nagsalita. Huwag kang makikialam. Pero bigla itong natigil sa pagsasalita nang mapagmasdan nito ang mukha ni Mario. Bumakas ang takot, pag-aalala at pamumutla ng labi nito. Parang nawalan ng lakas ang mga tuhod na biglang napakapit sa gilid ng lamesa. Nahalata rin ni Gina ang panginginig sa labi ng kanyang ina. Inisip niyang dala siguro na matindi nitong galit para sa kanya, kaya't ganun ang reaksyon ni Aling Bella. Pero bakit nakatitig ito sa mukha ni Mario?
kasunod ng pagpatak ng mga luha na tuluyan ng nagpatigil sa pagsasalita ng ginang. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Mario habang nagtataka. Bakit hindi ako makikialam? Kung pagsalitaan niyo ang anak niyo, parang hindi siya nanggaling sa inyong sinapupunan. Kung kami ng ibang tao, pinagmalasakitan namin ang buhay niya na muntik nang malagay sa bingit ng kamatayan. Kayo na kanyang ina, parang kayo pa mismo nagtutulok sa kanya para mamatay. Anong klase kayong ina? Wala na kayong ipinagkaiba sa walang hiyakong ina. Wala kayong karapatan sa pagmamahal ng isang anak. Tama na, Mario. Umalis na lang tayo. Siguro nga hindi na ako kailangan ni nanay. Wala na ring dahilan para manatili sa bahay na ito. Ipaliwanag mo kasi, Gina, kung bakit ganyan ang ina mo. Bilib lang talaga ako sa mga inang magaling mag-abandona ng kanilang mga anak. Masalimaw pa kayo sa mga halimaw na nakalaban namin kagabi. Mabuti pa sila. Alam nila kung anong klaseng nila lang sila. Hindi katulad nyo. Tao pa ba kayo? Hindi ninyo ako naiintindihan. Si Gina ang hindi nyo iniintindi. Kahit kailan hindi ko maiintindihan kung bakit kayo ganyan sa akin. Simula sa araw na ito, wala na rin akong ina. Mabilis na humakbang palabas ng bahay si Gina, saka pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay dinig na dinig din niya ang malakas na hagulgol ng iyak ni Aling Bella sa loob ng kanilang kusina. Bago sumunod si Mario, na awang-awa na inalalayan siyang tumayo. Saka lang niya napansin ang mainit na hawakan ng kanyang pana na dumidikit sa kanyang likuran. Nagkatinginan silang dalawa ni Mario. Nang lumapat din sa balat nito ang kanyang sandata, magkasabay silang napalingon sa pinanggalingang pintuan ng kanilang kusina. Nawala ang mga luha sa mata ni Gina, napalitan ng pag-aalala at takot para sa kanyang ina. Ang pag-iinit ng pana ay nangangahulugang may aswang sa paligid. Hindi kaya nasa loob ng bahay niyo? Imposible. Sana nabanggit na ni nanay. Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Kung naririnig mo ang iyak ng iyong ina, nangangahulugan lang nun na pakitang tao lang ang pagpapalayas niya sa'yo. Masakit din sa kanyang ginawa niya sa'yo. Kung tama ang kutob ko, pinaalis ka niya dahil gusto kanyang protektahan. Hindi lahat ng ina ay kagaya ng ina ko. Masama ang hinala kung may aswang sa loob ng bahay niyo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Gina at nag-aalalang muling pinakinggan ang malakas na iyak ng ina. Imposible talaga. Mula sa simula ay kilala ko na si nanay at ganun siya dati pa. Iba kasi ang kutob ko, Gina. Saka nakita mo ba ang panginginig ng labi niya? Halatang may kinakatakutan siya. Halika, pumasok ulit tayo sa loob. Paano kung hindi naman talaga sa loob uminit ang mutya? Paano kung sa daan pa lang? O di kaya nasundan tayo? Saka ka na magtanong. Ang mahalaga makumpirma kung totoo ang tumatakbo sa isip ko. Halika sa loob, sumama ka. Magpapanggap tayo makikitulog sa bahay niyo. Saka mo pakiramdaman ang pana na hawak mo. Wala nang nagawa si Gina nang hilahin siya sa kamay ni Mario para pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Diretso sa kusina kung nasaan ang kanyang ina. Nanatili silang tahimik na nakatayo habang pinagmamasdan ang nakatalikod na ina na si Aling Bella. Habang naghahanda ng pagkain. Pasigok-sigok ito nang humarap sa kanila ay nabitiwan nito ang puting tupperware. Bumagsak yun sa sahig na yari sa tabla na kahoy at nagkalat ang laman nun. Halos manlaki ang mga mata ni Gina nang makitang sariwang karne ng hayop ang naroon, pati ang atay ng baboy. May dugo pa yun. Alam niyang may kakaiba dahil hindi kumakain ng atay at puso si Aling Bella. Halata sa mukha nito ang pagkagulat nang makita silang nakatayo sa may pintuan, pati ang abnormal na pagbabago ng temperatura ng pana na nasa kamay niya. Ano ginagawa ninyo rito? Hindi ba sinabi kong umalis na kayo? Hindi na magbabago ang isip ko! Habang nagsasalita si Aling Bella, ay halata ang paglikot ng mga mata nito at hindi makatingin ng diretso sa kanila. Mukhang tama nga ang mga nahalata ko, Gina. Nay, para kanino ang inihanda ninyong pagkain? Bakit ka ba nagtatanong? Para sa akin to! Umalis na kayo, ang tigas ng ulo ninyo!
Alam ko hindi kayo kumakain ng atay, kaya sagutin ninyo ang tanong ko. Kanino ang pagkaing inihahanda ninyo? Habang nagtatanong, ay nagsimula ng lumikot ang kanyang mga mata, hanggang mapako ang kanyang paningin sa pinto ng silid ng kanyang ina. Hakbang nasana siya, nang humarang si Aling Bella sa pinto at sinampal siya ng malakas. Halos mamanhid ang buo niyang muka sa ginawa na yon ni Aling Bella. Sumusobra na po kayo ah! Kanina sinaktan niyo na si Gina sa kanyang emosyon. Tapos ngayon, pinagbuhatan niyo naman siya ng kamay. Gusto ko nang maniwalang may itinatago kayo sa likod ng pinto na yan. Bakit ka ba nakikialam? Hindi kita kilala. Umalis na kayo. Lalong-lalo ka na, Jenna. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita kung ano at sino ang itinatago ninyo sa loob ng kwartong yan. Imbis na umalis, pinagtulakan pa si Gina ng kanyang ina palabas ng pintuan ng kusina. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Mario na sumalisi at mabilis na pinasok ang kwartong pinuprotektahan ni Aling Bella. Saka lang natigilan ang ginang sa pagtulak kay Gina nang marinig ang malakas na pagsipa ni Mario sa pinto. Magkasabay ang dalawa na napalingon sa nakabukas na pintuan. Hindi! Huwag mong tingnan ang loob! Pilit na pinipigilan ni Aling Bella si Mario na tangka na sanang papasok sa loob, pero natigilan sila nang lumabas ang isang lalaking duguan. May mga pantal sa balat at hindi sila maaaring magkamali. Ito ang lalaking sumugod sa bahay ni Lolo Teban kagabi at si Gina ang dahilan ng mga sugat nito sa katawan. Sa takot ng halimaw ay tumakbo ito palabas kaya't hindi na nila ito napigilan dahil nakaharang si Aling Bella. Umiiyak ang kanyang ina na pinagmumura sila ni Mario at pinagtatabuyang umalis. Masyado kayong pakialamero! Umalis na kayo! Kapag may nangyaring masama kay Berto, hindi kita mapapatawa, Jenna! Sino si Berto? Kukuha na lamang kayo ng lalaki ninyo, aswang pa? Kapangalan pa ni tatay, wala na kayong kahihiyan. Kaya ba pinalayas ninyo ako? Para magsulo kayo ng halimaw ninyong lalaki? Akma na sanang sasampalin ni Aling Bella si Gina, pero humarang si Mario para pigilan ito. Hindi na ninyo kailangan saktan pa si Gina. Aalis na po kami rito kung yan po ang gusto nyo. Pero ito po ang tatandaan nyo. Aswang ang tinutulungan nyo. Baka isang araw, magising na lang kayong kinakain ang laman loob nyo ng halimaw na yon. Hindi na nagawang magpaalam ni Gina. Iniwan na niya si Aling Bella para habulin ang tumatakas na aswang. Hindi siya tiyak kung saan ito tumakbo. Basta ang alam niya, kailangan niyang malaman kung ano ang totoong namamagitan sa kanyang ina at sa lalaking muntik nang pumatay sa kanya. Sandali! Sandali lang, Gina, hintayin mo ako! Hindi natin maaabutan si Berto. Ang mabuti pa, palagi na lang natin bantayan ang nanay mo. Mukhang hindi niya alam na aswang ang lalaking tinutulungan niya. Pero bakit? Mas pinili niya ang halimaw na yon kesa sa akin na anak niya. Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Ang mahalaga ay umuwi na tayo sa bahay ni Lolo. Sasabihin natin kung ano mga natuklasan natin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay muling naglakad ang dalawa papunta sa bahay ni Lolo Teban habang hindi nila namalayan ang dalawang pares na mga matang tahimik na nakatingin sa kanila. Bakas sa mukha ng halimaw ang matinding pagtataka matapos makita si Gina na naglalakad papalayo. Pagkalipas ng ilang oras ay narating na ni Mario at Gina ang kubo ni Lolo Teban. Malayo pa lang ay tanaw na nilang wasak ang harapang bahagi ng kubo ng matanda. Halos takbuhin ni Mario ang bahay para lang silipin si Lolo Teban. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Gina nang makita ang mga nagkalat na gamit sa lupa, pati ang mga bote ng gamot ng matanda. Isa-isang pinulot ni Gina hanggang marinig ang malalakas na sigaw ni Mario sa loob ng bahay, at nang lapitan niya para silipin ito, ay tumambad sa kanyang harapan ang duguang katawan ni Lolo Teban. Nakaluhod si Mario habang hawak ang kamay ng matandang nakakandong sa hita ng binata. Lolo! Sino may gawa sa inyo nito? Buhay pa si Lolo Teban. May sugat lang siya sa braso, leeg at binti. Mukhang mababaw lang ang mga kagat niya sa balat. Buhatin mo siya at gagamutin natin si Lolo. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko siya iniwan para samahan ka, hindi siya mapapahamak.
Wala kang kasalanan. Ang mahalaga, hindi siya namatay. Buhay pa si Lolo. Kung sino man ang may gawa nito sa kanya, tayo ang maniningil sa nanakit kay Lolo. Kasalanan ko rin kung bakit napahamak si Lolo. Gaganti ako. Uubusin ko silang lahat. Bakas sa mukha ni Gina ang matinding galit para sa nanakit sa matandang nagpakita sa kanya ng kabutihang loob. Ipinapangako kong magbabayad sa akin ang may gawa nito kay Lolo. Plus makuyom niya ang sarili niyang kamao habang pinagmamasdan ang mga sugat sa balat ni Lolo Teban. Sa kanila pinagtulungang buhati ng matanda para ilipat sa mahabang bangko na yari sa uway. Gamutin muna natin ang mga sugat ni Lolo. Kailangan mapainom ko sa kanya ang mga katas ng artamesa para hindi siya sumpungin ng pagiging aswang niya. Heto, kunin mo to mga napulot kong bote sa lupa. Mga gamot na yan. Hindi yan gamot, kundi katas ng dahon ng lipa na inilalagay namin sa dulo ng palaso. Sa likod bahay, naroroon ang kanya mga gamot. Bilisan mo para makainom siya ng katas ng dahon ng Maria. Ikuha mo ako at ipapainom ko kay Lolo. Agad na sumunod si Gina sa iniutos ni Mario sa kanya. Pagpunta niya sa likod, hindi niya inaasahang makita ang sugatang ordinaryong aswang na nakasandal sa dingding. Sa galit ni Gina ay hinawakan niya ito sa leeg at paulit-ulit na inuntog ang ulo ng lalaki sa dingding. Sino ang nagutos? Sinong may gawa nito kay Lolo? Pero hindi umiimik ang lalaking aswang dahil sa malalim nitong sugat sa leeg na siguradong si Lolo Teban ang may gawa. Ayaw mo magsabi ha? Kung sino sumugod dito sa bahay ng matanda? Muli, dinukot ng daliri ni Gina ang sugat sa leeg ng aswang, kaya't napasigaw ito sa sobrang sakit na nakatawag naman ng pansin kay Mario. Galit na galit itong sumugod na kulang na lang ay tanggalin ito ang ulo ng aswang. Dahil sa mga nangyari, paulit-ulit nitong inundayan ng suntok ang lalaking aswang na nasa kanilang harapan. Hanggang mawalan ito ng malay, hindi na nito nasagot kung sino ang sumugod sa kubo para saktan ang matanda. Dala ng matinding emosyon ay pinagsususuntok ni Mario ang dingding ng kanilang bahay habang umiiyak. Si Lolo na lang ang natitira kong pamilya. Pagkatapos ay mamamatay pa siya. Hindi siya mamamatay. Malakas siya. Alam kong lumalaban siya para sa'yo. Saka lang pumitas ng dahon ng artamesa si Gina para iabot kay Mario, habang hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa nakahandusay na lalaking aswang sa lupa. Mas lalo silang lumalakas. Wala na silang pinipiling oras. Kahit tirik ang araw, kaya nilang umatake. Dahil katulad ko silang ordinaryong aswang lang. Heto pala ang dahon ng artamesa. Gamutin na natin si Lolo Teban. Inuha ni Mario ang ilang piraso ng dahon sa palad ni Gina, saka naglakad para pumasok sa loob ng bahay. Dala ng matinding pagkauhaw sa dugo, ay pagtatangkaan na sana ni Gina na sipsipin ang sugat ng lalaki, pero naalala niya ang mga sinabi ni Lolo Teban. Hindi siya halimaw at magagamot niya ang hawa ng aswang na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Humihingal na nagmamadaling pumasok si Gina sa loob ng kubo hanggang sala, habang abala si Mario sa pagpapainom ng gamot sa matanda. Pagsapit ng gabi, kung saan ay nagpapahinga na si Mario na nagbabantay sa matandang wala pa ring malay, palihim si Gina na lumabas ng kubo para balikan ang kanyang ina. Maingat niyang inihakbang ng magaan ang kanyang mga paa para simulang lisanin ang lugar. Pasensya na Mario, Lolo Teban, pero hindi ko nahahayaang madamay pa kayo sa problema ko. Ako na ang lulutas ng mag-isa sa pagtugis ng mga aswang na gumawa nito sa inyo. Sinulyapan muna ni Gina ang nakasaradong pinto ng silid ni Lolo Teban, saka maingat na inihakbang ang mga paa. Pagtawid ni Gina sa tulay, ay naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanyang balat. Ganon din ang mabahong singaw ng lupa na parang nabubulok na laman ng tao. Indikasyong nasa paligid lamang ang aswang na matagal niya nang hinahanap. Nag-aalalang napalingon siya sa nasirang bahay ni Lolo Teban bago pinagmasdan ang galaw ng mga dahon sa paligid, pati ang sinag na nagmumula sa bilog na buwan. Mula sa madilim na kakahuyan, lumabas ang nakangising aswang na si Berto.
kasama ang mga alagad nitong may malalaking ngipin na halos tumaklob sa muka ng mga nilalang. Sinasabi ko na nga ba't pagkatapos kong ipabugbog ang matanda, ay ikaw mismo magpapakita sa akin. Tama lang ang ginawa mo. Mag-isa ka lang nahaharap sa amin. Magbabayad ka sa ginawa mo! Habang nagsasalita si Gina, ay pasimple niyang kinuha ang pana na nakasukbit sa kanyang likod. Nilagyan niya yun ng bala at itinutok kay Berto. Ganyan nga. Lumaban ka. Para naman may hamon akong tatapusin. Hindi ko hahayaang manalo ka! Halimaw ka! Oo ba? Sumenya si Berto bilang hudyat sa mga tauhan nito para sugurin siya. Pero inunahan niya ito gamit ang kanyang pana. Ang unang sumugod ay inasinta niya sa dibdib. Bumaon ang palaso sa katawan nito. Bumagsak ang halimaw sa lupa habang tinubuan ng mga pantal sa balat na lalong ikinagalit ni Berto. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Saka sumugod ito ng mabilis papunta sa kanyang kinaroroonan. Lumundag ito ng mataas at eksaktong bumagsak sa kanyang harapan. Nahawakan nito ang pana na nasa kamay ni Gina, pero mabilis din nabawi ang palad na para itong napaso sa ginawa. Ano ang inilagay mo sa panang yan? Hindi mo na kailangang malaman pa. Heto sa'yo! Ubod lakas na malapit ang pinatamaan ng gamit na palaso ni Gina si Berto, pero sadyang may angking bilis ang kalaban. Nagawa nitong mailagan ang unang pag-atake niya. Sinakmal siya ni Berto ng kagat sa kanyang braso. Sa higpit ng pagkakasakmal nito, naramdaman niya ang pagsipsip nito ng kanyang dugo. Napasigaw siya sa matinding sakit. Kasabay ng pagganti niya ng pagkagat din sa braso nito, hindi para inumin ng dugo, kundi para matanggal ang bibig nito sa balat niya. Nabitiwan niya ang pana at gamit ang kabilang kamay, itinusok niya ang talim ng palaso sa leeg nito. Lintik kang babae ka! Ang sakit! Pinahihirapan mo talaga ako! Dahil sa ginawa ni Gina ay nabitiwan ni Berto ang kanyang braso. Mas lalo itong naulol sa galit nang matikman ang kanyang dugo. Sumugod na rin sa kanyang kinaroroonan ng iba pang mga kasama nitong halimaw. Pero hindi pa man nakakalapit ang mga kalaban, ay may tumama na ritong mga palaso sa dibdib. Isa-isang bumagsak ang mga aswang nakakampi ni Berto at nagkikikisay sa lupa habang bumubula ang bibig. Dumating si Mario habang nakatutok ang palaso. Kulang pang kabayaran yan sa pananakit mo kay Lolo! Sa nag-iisang taong nagmalasakit sa'yo para gamutin ka! Pero hindi niyo ako nagamot. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko kayong patayin. Peke kayo! Hindi kayo totoong manggagamot. Katulad lamang din namin kayo! Tumahimik ka! Kayo ang pumili sa mga gusto nyo mangyari sa sarili nyo. Huwag nyong ibintang ang sisi sa ibang tao na kayo may gawa. Mga halimaw kayo. Ang dapat sa inyo, mamatay! Sa inyo nagsimula ang pagiging aswang ko, kaya huwag kayong magmalinis! Hindi totoo ang sinasabi mo! Dala ng bugso ng damdamin ni Mario ay binitiwan na nito ang tali ng pana. Agad na lumipad yun sa ere at tumama yun sa tiyan ni Berto. Hindi ako makakapayag na matatalo lang ako ng mga pana nyo! Mas lalo nagwala sa galit si Berto nang makitang ito na lang ang naiwang nakatayo sa gitna ng gubat. Dahil ang dalawa pa nitong mga alagad ay natakot na at kumaripas ng takbo. Muling dinampot ni Gina ang nahulog na pana niya sa lupa. Iniangat niya ang pana sa kahinila ang tali na itinutok kay Berto. Saan kayo pupunta? Huwag niyo akong iwan dito! Pero hindi ito pinakinggan ng mga kasama niya, kaya wala ng dahilan para lumaban pa ito. Dala ng epekto ng lipa ay nagsimula na itong mangati at mapahiga sa damuhan. Hindi na ituloy ni Gina ang pagdagdag niya sa panang nakabaon sa tiyan ng kalaban, pero nanatiling nakatutok ang kanyang pana sa aswang. Anumang oras na magtangka itong tumakas, ay papatayin niya ito. Ang kate! Hindi ako makakapayag na kumalat ang makating ito sa buong katawan ko!
Magpaalam ka na dahil ang palaso ko ang tatapos sa mga katulad ninyong mga aswang. Sisiguraduhin kong babaw ng pana ako sa pagitan ng mga mata mo para layuan mo na rin ang aking... Saktong dumating si Aling Bella na habol ang sariling hininga. Huwag, Jenna! Bitawan mo ang pana! Tumigil na kayo! Talagang ipagtatanggol niyo pa rin ang aswang na to na muntik ng pumatay sa akin? Diyos ko! Huwag mo tong gawin, Berto! Jenna, tama na, huwag na kayong magpatayan. Nakikiusap ako. Pagkatapos silang saktan at patayin ang aking ama, bakit hindi ko po ito papatayin? Hindi ba't dahil sa mga kagaya nila naging aswang ako? Naging lasinggera kayo? Sinira nila ang buhay natin. Dahil siya ang ama mo. Hindi totoong namatay si Berto. Katulad mo, may hawa lang siya ng aswang. Kaya tumigil na kayo. Nang umagang pumunta ka sa bahay, nakilala niya ako. Kaya alam ko nagagaling pa siya. Pinagmasdang mabuti ni Gina si Aling Bella na napaluhod sa damuhan habang humahagulgol. Anong kalokohan to, Bella? Ang sabi mo patay na si Gina. Pinaglololoko mo ba ako? Akala ko patay na siya. Ginawa ko yun dahil ayokong humantong sa ganito. Na dumating ang araw na kayo mismong dalawa ang magpapatayan. Buong buhay ko pinaniwala ninyo kung patay na si tatay. Araw-araw ninyo ko pinahihirapan dahil ang akala ko namatay talaga ang aking ama. Patawarin mo ko. Wala na akong ibang naisip na paraan kung paanong hindi kayo magtatagpong mag-ama. Gustong magwala ni Gina ng oras na yon pero hindi siya makagalaw. Papaanong humantong sa ganito ang pagtatagpo nilang mag-ama. Patawarin mo ko, anak. Ang sama kong ama. Hindi ko alam. Maniwala ka. Akala ko hindi ka nakaligtas. Naniwala ko sa sinabi ng iyong ina. Diyos ko, anak, alam mong hindi kita magagawang saktan. Walang salitang gustong lumabas sa bibig ni Gina dahil naguguluhan siya sa bilis ng pangyayari. Kailangan umalis na kayo sa lugar na ito, Gina. Isama mo ang iyong ina. Kumilos na kayo. Nakikiusap ako. Biglang namutla ang mukha ni Berto nang kumalat ang pantal nito sa balat, kasabay ng biglang pag-iinit ng pana ni Gina. Bilisan nyo! Parating na sila! Sinong sila? Paano kayo, Tay? Huwag niyo na akong intindihin. Patawarin mo si tatay, anak. Nagpatalo ko sa tukso ng dugo, kaya imbis na magpagamot, ay mas pinili kong maging isang halimaw. Sa dami na nagawa kong kasalanan, wala nang puwang para sa akin na manatili sa tabi ninyong mag-ina. Mukhang huli na para tumakas. Nandito na ang mga habal. Sinundan ni Gina ang tingin ni Mario sa likod ni Berto. Isa-isang nagsilabasan mula sa kakahuyan ang mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Para itong mga aso na ikinakaskas pa ang kaliwang paa habang nakangising nakatitig sa kanila. Ako nang haharap sa kanila. Nakikiusap ako. Ilayo niyo dito si Bella. Magsasalita pa sana si Gina para pigilan ng ama, pero sumugod na ito sa mga halimaw na nakatayo sa harap nila habang paika-ika sa paglalakad. Huwag mo sabihin yan. Umalis na tayo rito. Tay, bumalik ka! Huwag mo tong gawin! Nakikiusap ako, Tay! Patawarin niyo ako sa mga nagawa ko. Kitang-kita ni Gina kung paano nakipagpambuno ang ama sa mga halimaw. Nung una ay akala ng mga kalaban ay kakampi pa ito, pero gumawa ng hakbang ang kanyang ama para pigilan ang mga ito. Hindi ko maaaring pabayaan si tatay, Nay. Pumasok kayo sa kubo sa kabilang tulay. Ligtas kayo ron. Paano ka, anak? Ililigtas ko si tatay. Kahit na ano mangyari, ama ko pa rin siya. Tutulong ako, Gina! Mag-iingat ka! Magkasabay na sumugod sina Mario at Gina papunta sa mga halimaw na kinakalaban ni Berto at halos manginig ang buong katawan ni Gina nang mula sa kanyang kinaroroonan
ay kitang-kita nila ang pagkaluray-luray ng mga katawan ni Berto. Itay! 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 Halos hindi na makahinga si Gina pagkatapos masaksihan ang nangyaring pagpaslang ng mga aswang na habal sa amang si Berto. Magkakasunod na pana ang pinakawalan ni Gina at Mario sa ere hanggang magkakasabay ring bumaliktad ang mga aswang sa lupa. Lahat ay tinamaan nila sa ulo. Bumubula ang bibig ng bawat tamaan nila at napupuno ng mga pantal sa katawan. Walang tigil sa pangangati kaya't nagawa nilang paslangin ang mga kalaban habang abala ito sa pagkamot sa lugar na tinatamaan ng kanilang pana. Mukhang epektibo ang mga nilagay kong katas ng dahon na lipas sa dulo ng mga pana. Hindi nila maintindihan kung anong kanilang uunahin kamutin. Wala na si Tatay Mario. Paano pa ako magiging masaya sa nangyari sa aking ama? Kahit hindi siya lumaban o manatiling iligtas ang kanyang sarili, mamamatay pa rin siya dahil sa epekto ng laso na tumama sa katawan niya gamit ang ating mga pana. Siya ang pumili ng paraan para iligtas kayo. Sa huli, ipinakita pa rin ni Berto na may mabuti pa rin siyang puso at pagmamahal sa inyo bilang isang ama. Tapusin na natin ang laban na ito. Sa huling bitaw ng palaso ni Gina ay tinamaan nito ang pinakapinuno ng mga aswang na habal, kasabay ng pagbulagta sa lupa ng tinamaang halimaw, ang pagbagsak ni Gina ng pagluhod sa lupa habang umiiyak. Tay, patawarin ninyo ako. Hindi ko kayo agad nakilala. Hindi ko man lang kayo nayakap bago kayo namatay. Hindi ko man lang nasabing pinatatawad kita bago nila hinatulan ang buhay mo. Dala ng matinding emosyon ay isa-isang nilapitan ni Gina ang mga nakabulagtang katawan ng mga halimaw. Pinagsasasaksak pa niya sa katawan gamit ang dulo ng palaso. Hindi niya namalayang nasugatan na rin siya ng pana na may katas ng lipa, saka gumapang ang pangangati sa kanyang katawan. Doon lang din niya na lamang mainit pala sa katawan ng epekto ng lipa sa balat ng tao. Makating-makati yun na para kang lalagnatin. Habang kinakamot niya ang mga pantal sa kanyang balat, ay mas lalo lamang tumitindi ang pangangati nun. Ika Gina, kailangan mo magamot kagad bago kumalat sa buong katawan mo mga pantal. Mabilis na inalalayan ni Mario si Gina na nangihina habang inihahakbang ang mga paa. Kahit hirap sa pagtawid sa tulay, katulad ng una niyang pagtungtong sa kahoy na yon, ay pinilit niyang marating ang kubo ng matanda. Pero pagpasok nila sa loob, ay dinig na dinig nila ang malakas na boses ni Aling Bella habang umiiyak na nagsasalita. Kaharap ang nagkamalay na si Lolo Teban habang nakikinig kay Aling Bella. Ganito ba talaga magbiro ang tadhana, Tay? Kailangan ko ba talagang harapin ang mga nagawa kong pagkakamali? Isang kasalanan na hindi ko makakalimutan. Lolo, bakit tatay ang tawag sa inyo ni Aling Bella? Kilala po ba niyo ang ina ni Gina? Nang mag-angat ng muka si Lolo Teban, ay nakita ni Gina ang mga luha sa mata ng matanda na lalong pinagtakhan ni Mario. Huwag ka sanang mabibigla. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Pero natagpuan ko na ang iyong ina, Mario. Si Bella ang iyong ina. Si Annabella de Guzman. Huwag nga po kayo nagbibiro ng ganyan, Lolo. Kahit kailan, ay hindi ko na hinangad na makita pa ang aking ina. Kaya kung maaari lang, huwag na kayong gumawa ng kwento. Alam mong hindi ako marunong magbiro pagdating sa bagay na ganito. Si Bella ang iyong ina na nag-abandona sa'yo at sumama kay Berto na ama ni Gina. Kaya magkapatid kayo sa ina. Hindi makatingin si Aling Bella sa mukha ni Gina at Mario. Ganon din ang hindi pagtapo ng tingin ni Mario sa mukha ni Aling Bella. Patay na si Tatay. Mabuti na lang at hindi niya narinig ang katotohanang nagkaroon kayo ng anak sa una ninyong asawa. Kaya pala sanay na sanay kayong magtapo ng anak. Nakasira ng pamilya si Tatay para lang magkaroon ako ng buong pamilya. Ang totoo,
Hindi mo tunay na ama si Berto. Kaya nga hindi kanya nakilala nang una kayong nagkita dahil walang lukso ng dugo. Alam yan ni Berto, pero minahal ka niya ng higit sa tunay niyang anak. Iisa ang ama ninyo ni Mario, at yun ang totoo. Paanong nangyari yon? Hindi ko po alam na buntis ako nang magdesisyon akong umalis ng gabing yun. Wala akong ibang lalaki katulad ng sinabi ninyo. Umalis ako dahil natakot akong mahawa rin ninyo ng pagiging aswang ang aking anak. Nang isinama ko ang may 2 taong gulang na si Mario para tumakas, nahulog ako sa malalim na bangin at nawala ng malay. Nabitiwan ko si Mario sa gilid ng bangin kung saan ako nahulog at natagpuan ninyo ang anak ko. Hindi totoong inabandon ako siya, kaya nang matagpuan ako ni Berto ay ginamot niya ako. Ang akala ko, namatay si Mario. Inisip kong baka kinain siya ng mga ligaw na hayop. Binalikan ko siya kung saan ako nahulog pero wala siya. Bakit hindi niyo ako hinanap? Hinanap kita hanggang may nakapagsabing may nakakuha sa'yo at yun nga ay ang lolo Teban mo. Sinubukan kong puntahan kayo sa bahay pero nakaalis na kayo sa dati nating tirahan. Hanggang sa nabalitaan kong nagpakamatay ang ama ninyo dahil ang akala niya ay ipinagpalit ko siya sa ibang lalaki. 7 buwan ang tiyan ko nang makita ni Roman na kasama ko si Berto, kaya iniisip niyang may asawa na akong iba. Kaya nang una kitang makita sa bahay, Mario, kinabahan ako. Nakilala kita, anak, dahil sa mga mata mo. Parehong-pareho kayo ni Roman. Kaya ba ganun na lang ang reaksyon niyo? Pagkatapos niyo ako makita? Ang akala ba ninyo pagkatapos nyo magkwento sa amin ng malapilikulan yung buhay, maiintindihan agad namin ang ginawa nyo? Binuhay mo ako sa kasinungalingan. Munti kami magpatayang magkapatid at pinatay namin si Tatay Berto. Sa palagay ninyo, paano pa kami mabubuhay ng tahimik nang hindi inuusig ng aming konsensya? Hindi ko naman ipipilit na patawarin ninyo ako, mga anak. Sana ay hindi pa huli para itama ko ang aking mga nagawang pagkakamali. Pero dahil sa ginawa mo, namatay ang aking anak. Hindi niya na lamang hindi mo siya ipinagpalit sa ibang lalaki. Hindi na nakatiis si Mario sa mga nalaman at umalis ito nang walang paalam. Naiwang humahagulgul na lang ng iyak si Alimbela nang pati si Gina ay umalis na rin sa tabi nito. Saktong dumating si Kapitan para usisain ang mga nangyaring pagkamatay ng ilang mga tao na nagkalat sa lugar. Ikinuwento ni Lolo Teban ang tungkol sa mga aswang na matagal nang kumakain sa mga alagang hayop ng mga kabaryo nila. Sa halip na magalit si Kapitan, ay nakiusap ito sa kanilang ilihim na lang ang tungkol sa mga aswang para hindi na magbigay pa ng kaguluhan sa buong baryo ng Alayaw. Anging ang mag-anak lang ni Gina ang nakakaalam sa totoong nangyari sa bundok ng Samat. Pagkalipas ng 2 buwan, ay napatawad din ni Gina at Mario ang inang si Aling Bella sa mga nagawa nitong kasalanan. Tuluyan nang nawala ang hawa ng pagiging aswang ni Gina at namuhay silang magkakasama, dala ang lihim ng isang kwento sa pagitan ng aswang na habal at ang pana na may mutya ng lipa. Hanggang sa kasalukuyan ay naging isang manunugis ng aswang ang magkapatid, habang si Lolo Teba naman ay ipinagpatuloy ang pagiging isang albularyong antingero. Ipinakita lang sa kwentong ito na tayo ang gagawa ng landas natin. Tayo ang pipili sa kung ano ang mga gusto nating maging. Aswang nga ba o tao? Ang mahalaga, alam natin kung ano ang masama at ang mabuti. Hindi ang mutya o pagiging masama, kundi ang tunay na mutya ay nasa puso ng bawat tao.